Muli na namang naging maingay ang mundo ng Pilipinas at international boxing matapos magpakawala ng matitinding salita ang dating multiweight division world champion na si John Riel Cuadro Alas Casimero laban sa dalawa sa pinakamatunog na pangalan sa larangan ng boxing, ang Japanese undisputed superstar na si Naoya the Monster Inoue at ang muusbong na Pinoy contender na walang talo na si Carl James Martin. Sa kanyang kamakayan lamang na pahayag at mga video post sa social media, hindi pinalampas si Casimero ang kanyang mga katunggali. Diretso nitong pinaalalahanan si Inoue tungkol sa kanilang nakarang kasaysayan nung pareho pa silang humawak ng korona sa 118-pound division bago pa man maunsami ang kanilang pinakanintay na unification fight. Inoue, natatandaan mo ito, pareho pa tayong champion nito nung nasa 118 pa tayo. Dito siguro sa 126 na tayo magkikita. Matagal na sana kita tinantanan pero ang mga fans ko gusto ka makita na bumulagta. Yan ang sabi ni Casimero. Ayon pa kay Casimero, bagamat matagal na sanang lumipas ang matinding tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Inoue, pero ang patuloy na hiling at suporta ng kanyang mga tagahanga ang nagtutulak sa kanya upang patuloy na habulin ang bakbakan sa 126-pound division o sa featherweight division. Hindi lamang si Inoue makakwento ang naging target ng kontrobersyal na boxer mula sa Ormoc, Leyte. Kamakailan lang ay naglabas din si Casimero na isa pang kapansin-pansin na video na gumamit ng Artificial Intelligence o AI na kung saan ipinakita na pinabagsak umano nito si Carl James Martin sa lona. Sa nasabing AI clip, bukod sa pagbagsak ni Martin sa canvas, ibinabari ni Casimero ang katunggali na kung saan sinabihan pa nito na lumod at nagsorry. Ang naturang video mga kwento ay mabilis na nag-viral sa mga boxing forums at nagdulot ng halo-halong reaksyon mula sa mga tagahanga na parehong kampo. Marami naman sa mga boxing analyst ang naniniwala na ang hakbang na ito ni Casimero ay bahagi ng kanyang kilalang cywar tactics upang pukawin ang interes ng publiko at pilitin ng mga promoter na ikasa ang matitinding laban para sa kanya sa mga darating na buwan. Samantala mga kwento, nananatili namang nakatutok ang kampo ni Martin sa kanilang pagsasanay habang patuloy naman na sinubaybayan ng mga fans kung magkakaroon ba ng opisyal na pagharap ang dalawang Pilipinong mandirigma sa loob ng ring. Samantala mga kwento, simpleng hindi ang naging tugon ng bagong WBA welterweight champion na si Teofimo Lopez matapos niyang tanggihan ang pakiusap ni Rolando Rolly Romero para sa isang immediate rematch matapos ang kanilang kontrobersyal na laban na nagwakas sa pamamagitan ng majority decision nitong Sabado ng gabi. Sa ginanap na post-fight press conference, mabilis na pinalabas ni Lopez na walang dahilan upang muling magharap silang dalawa sa ring. Sa halip na muling harapin si Romero, mas nakatutok ngayon si Lopez sa magiging panalo sa pagitan ni Ryan Garcia at ni Conor Benn. Mga kakwento, dahil walang rematch clause sa kontrata, nakasalalay lamang sa kagustuhan ni Lopez kung papayag ito magipaglaban ulit. Ngunit sa panglutang ng mga mas malalaking laban kina Garcia, kay Ben at kay Devin Haney at kay Liam Paro na may mas malaking kita, malabong may bigay kay Romero ang kanyang niling na ulit ang bakbakan. Kaya naman, ano ang masasabi niyo dito kabayan? Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.